All right. So, what is up, guys? It's your host again, John Push. May script now, may script now. So, welcome to Arcana Coffee Season 4, Episode 6. So, dumadami na yung guesting natin for the podcast. Well, just to give you a short background lang, Brian. So, we've been doing this podcast since the pandemic. And it's really more about on the coffee lang talaga. Like, kung ano lang mapag-usapan, anything about coffee, talagang pinag-uusapan natin yan. And for our previous seasons kasi, talagang nagkakaroon na rin tayo ng guesting. So, again, short background ulit sa pilot episode natin. So, nag-guest natin si John of Barista Loft. So, is he here? Wala pa si John dito. And of course, na-guest din natin dyan si Jessie. Of course, nandito na si Jessie ng Altitude Brews. Na-guest din natin. We also have another John from The Cooking Dad. Ayan, solid din yan. And who else? Roger of Bad Coffee. Yan, na-guest din natin yan. So, since we're gonna start now, our guest for tonight, I'm pretty sure you guys see him on TikTok lagi kasi yung algorithm natin sa TikTok, I mean, hello, all of us, laging coffee yung sinesearch natin sa TikTok. So, without further ado, our very special guest for tonight, palakpakan naman natin, Mr. Brian Avalos. Come on, guys, make some noise. Yan, cyberclap lang. Hey. Oh, hello. Okay, let me pin you up, Brian. Let's go. Okay. Ayan. All right. What's up, Brian? How are you? I'm good. All good, all good. Nakita ko stories Yeah. mo. Galing ka bang Wofex kanina? Or tomorrow ka pa? Tomorrow. Tomorrow. You have a booth there tomorrow? No, I was invited lang by Key Coffee. Oh, nice. So, Yeah. ikaw ang barista sa Key Coffee? I don't know. Pinapunta lang ako. Basta Auto G lang somehow. All right. Yeah. Yeah, for those who's gonna go to the Wofex tomorrow, the last day of the Wofex tomorrow, you get to see Brian Abulos doing some drinks for Key Coffee. All right, so let us start. So, Brian, introduce yourself for those na hindi pa nakakilala sa'yo. Go ahead, brother. Hi, I am Brian Abalos. I am a coffee content creator sa TikTok and also sa Instagram. Right now, mostly yung coffee contents ko will be on my Instagram na. Dahil yung TikTok medyo nag-slow na yung coffee contents ko dun. So more on like vlog type of content na yung pinopost ko sa TikTok. Pero sa IG, andun yung mga coffee content ko. And I am also a commercial model. Oh, nice. Yeah. Let's go. And yeah, medyo slow lang rin yun. And yeah, and basically yung work ko rin is in coffee rin. So talagang hindi nawawala yung coffee sa personality ko. Kasi Exactly. even sa work ko, coffee pa rin. Wait lang, So, yeah. Brian, do you have a cafe ba? I have a small window coffee shop lang. So parang take out lang siya. So wait lang, saan location ng cafe mo, brother? Kamuning. Sa Kamuning lang. Yeah. Ayan, he roast also, sabi ni Jessie. Yeah. May small roaster lang. So, nice. nagka-test roast yun. Okay, cool. So, ayun yung next hobby na gusto kong ipasok is roasting. Roasting. Nice. That's good. So, before we start, yung coffee journey mo, Brian, like when did this start? Like since college ba? Like are you really into coffee or talagang recently mo lang siya, like siguro pandemic, pero kailan ka nag-start pagdating sa nung bata ako, like pinaka memory ko, I was like 7 nung binigyan ako ng dad ko ng black coffee. Black coffee, okay. So, yeah. Then I was young pero nagustuhan ko siya. And then since then, yeah, sobrang na-addict na ako sa coffee. Pero not until pandemic, that's when it all started na talagang nag-dig deep na ako. Talagang nag-dive na ako sa coffee. And then, since pandemic, research lang, nood ng YouTube and stuff. Then, practice lang, self-taught lang rin. Until, ayun.
Pero what was Lahat your na ano. what was your first brewer na nagamit, Bri? Nung nagsa-start ka pa lang. Like, Um, Eto did you start nandito. with oh nice. Nandiyan ka pala sa studio mo ngayon. Yan yung paparaffle ni Brian. Ay shit, Kemex. Hindi. Ano na to? Ito yung sa Lazada, yung tig 600 lang. Oh nice. Okay. So So this is where I that was your practice first lang. brewer? Yeah. Oh Ito cool. yun. Mm. Yeah. So And then, from that brewer, Brian, like talagang nanood ka lang talaga ng mga tutorials sa YouTube on how to. yeah. Yeah. Like And sino bumibili panood ng mo? pre-ground coffee lang. Pre-ground ka pa before. Yeah. So Yeah. kailan ka So na wala pa akong start grinder. what was your first grinder pala? Andito rin. Ayan din, paparaffle niya rin Teka. mamaya. Kailangan mo mag-declutter. Ay, Nice. ito yung first hand grinder ko is in Timer C2. C2. Yung Okay. pinaka first ko is nakatago yung 600N na electric OG. grinder. Yeah, Sobrang OG yun. nun. 600N. Okay. So you first start with that dripper tapos manual. Kailan to? Nag-start lang to ng pandemic? Yeah, kasi I was a film student. Mm. Tapos syempre nalock na ako sa house, then Mm. wala na akong hobby. Ang hirap Correct. mag-film Mm. and hindi ka makalabas. Syempre yung sinastudy mo kailangan lumalabas ka lagi kasi Yeah. kailangan you're building your portfolio eh. Mm. So I couldn't build anything. Then ayun, parang naisip ko, I mean, may addict naman ako sa coffee, why not coffee? So, Correct. Mm. yung nag-search na ako ng mga coffee and then, ayun na talaga. Mas na-hook na ako sa Okay. pag-search ng coffee. So that's explained why. Kasi nung Mm. nakikita ko yung profile mo sa IG, talagang sobrang ganda ng shoots mo. Like very Yeah. sobrang color graded lahat ng shots mo. Mm. So yeah, you mentioned earlier like film student ka. Yeah. Saan ka? UP ba? UP Film? No, CIIT. Year lang Okay. rin sa Kamuning. Oh, cool. So film student, like ever since ba, like super coffee na talaga? Ano bang go-to coffee mo nung nag-aaral ka pa? What was your go-to coffee? Hmm. Yung copy ko 78. OG guy. So OG yan, bumibili OG ako yan. ng dalawa binibili ko. Hmm. First is yung papunta sa school. Then yung Hmm. pangalawang bottle ko is while I'm in school. Kasi college so pwede ka Totoo uminom yan. ng whilst So ayun. Then pauwi, ayun na naman yung bibiling ko. Shit. Coffee ko 78. Grabe. Question, may copy ko 78 pa ba? Like di ko na siya nakikita sa stores eh. Parang iba nata yung niya Nag-iba sila lalagyan ng niya. ng packaging, pero Mm. still the same shit Mm. ang nagre-brand. Mm. Oh. Kasi daming nababalita doon na to be honest, may news na nag-viral about I'm not really Mm. sure kung from UST yung student na yun. Talagang namatay siya just by drinking that coffee. So talagang hindi naman sa pero medyo scary nga if you're gonna drink that 78C kasi naalala ko dati when I was still in college, Bri. Talagang yun yung first palpitate ko ever with that drink. Mm. Sobrang lakas talaga niya and at the same time talagang gising ka. It's kind of sweet though, but eventually you'll get used to it. Pero sobrang, alam mo yan, sobrang lakas talaga ng kick Yeah. ng coffee na yan. So, coffee 78C. Dumating ba, meron ka bang Starbucks era, Bri? Meron naman. When I was, syempre, mga family, Mm. pag umuwi yung mga family from abroad. Yeah. So, Java chip, ngayon. And then, OG. nung high school na, ayun, mas nagana na ako, Americano na, ice Americano Americano. na. So, black coffee person ka talaga ever since, Bri? Yeah. Black coffee. Like, Lately lang ako naging sa latte. Nung nagka-machine na. Okay. Pero yung nasa likod mo, Bri, is that your first espresso machine ba? That machine? Yeah, ito. Ayan, paparaffle din ni Brian yan mamaya. Ano ba, Noon East ba yan, Bri? Is that a Noon East? Hindi, Petrus. I Ah. forgot yung model eh. Basta Petrus lang. Sa Lazada lang rin. Okay, so parang yan yung transition mo ng pandemic. Like first, nag-start ka dyan sa dripper na yan, then nag-switch ka na dyan sa machine na yan. Then ang partner ng machine na yan is your 600N grinder, correct? Yeah. Grabe. Na-calibrated. Calibrated, yung sinuscrew yung Ang galing, no? So yung transition mo, actually ang bilis ng transition mo. Kasi ako share ko lang guys, like yung transition ko rin sa coffee, like ako nag-start din talaga ako sa 3-in-1.
Then all the way 3-in-1, syempre, super hilig natin sa tamis. And then yung pag-switch ko naman sa black coffee, it took me like siguro years before ma-appreciate ko siya. Talagang kasing hindi rin talaga ako fan ng black coffee na super strong. Then eventually, magigets mo rin kung bakit madami din na addict sa black coffee. It's because, syempre kapag nag-brew ka pa using different brewing methods, like you get some mga specific flavor notes talaga. That's nice. So after that espresso machine, ano na next na budol mo dyan? Ayun, kasi yung dad ko, kasi tiga Singapore yung dad ko. Okay. Then, pinapanood niya yung mga TikTok videos ko. Mm. And then, sinabi ko sa kanya yung dream machine ko. That is yung Rocket Apartamento nga. Mm. Then, ayun, pinag-ipunan niya. Tapos, nung last year lang, pinapunta niya ako sa Singapore. Then, ayun na, binili yung Rocket Galing. Apartamento. Nice. Yeah. Sinabi niya sa'yo na bibiling ka niya ng machine or surprise yun? De, sinabi lang niya na may, before ako pumunta, sabi lang niya, may fund tayo para bumili ng machine. That's good. Nice. Kasi pagdating doon, binili na namin. Is it the same price ba here in the Philippines or way more cheaper sa No, it's cheaper there. Oh, Nasa, okay. Kinonvert, it's like 92,000 lang. 92K siya. Yeah. Magkano Here ba? kasi 112 ata eh. 112 siya ngayon. Si Yardstick ang distributor ng Rocket. Yeah, Correct. parang 112 ata yung nakita ko sa site nila. Sa site. Pero, magkano din yung nagastos mo na iuwi Yeah, siya? babalik. Tayo na parang ganun din. Para Mm. bumili ka rin ng Rocket. So, Rocket Apartamento. Nice, that's good. So, would you recommend that, that machine for home brewers? Is that really worth it, Bri? What do you think? Um, A Rocket. I mean, nag-evolve na yung ng machine eh. Ang dami ng bago. I think for me, if like, kasi ako kahit na sobrang evolved na yung mga machines, ang dami ng mga new technologies, para sa akin, worth it. So, kasi ayun yung dream espresso machine ko talaga. But, if you're into, yung may mga flow control, Yeah. PID, and other stuff, o kaya yung, kasi ito, factories like 12 bars ata to, hindi siya 9 bars eh. So, medyo malakas pa rin. I wouldn't recommend this if talagang more on technical ka when it comes to machine. Yes. But if you want, making coffee lang at home, like a hobby, ganon, and you're not really Correct. that deep into coffee, I mean, this Okay. machine is Okay si okay Rocket. na rin. Tsaka siya, like actually dream machine din natin yan. Kasi the fact na sobrang aesthetic niyan tingnan. Like what did you get? What color did you get? The copper, the white, the Sirenera na copper. the copper. Nice, ganda. Yeah. Sige. Ito. Nice. This one. Very cool. Anong grinder gamit mo, Brian? Anong grinder yan? Malkonig, X54. Shit. Ganda. Tayo na, homebrewer lang yan. Grabe yung gamit, Solid, solid. Pero yun nga, if you guys have the budget naman, if you guys have the money to burn, why not? Okay naman sa Rocket eh. Pero mapunta tayo dito sa mga sa TikTok videos mo, Bri. When did you start doing videos sa TikTok? Starting nung pandemic. Pandemic din talaga. Yeah, kasi sinabi ng agent ko na magano kayo ng TikTok kasi syempre slow na yung commercials, wala nang Correct. VTR, ganun. So sabi niya na mag-TikTok kayo, try nyo. And then, yun, mga first videos ko, I wasn't posting coffee content. I was just posting random contents lang to build an audience. Correct. And then, slowly, ini-introduce ko sa kanila yung coffee. Then, ayun na, naging fully, coffee content na. So, like, how did you shoot sa mga TikTok mo? Are you using your phone or nagka-camera ka na nun? Before, phone lang. Phone And lang. then, this year lang, nakita ko ulit yung camera ko, sabi ko, why not use it ulit? Para lang magkaroon ulit ako ng bumalik yung passion ko sa pag-film. Then, ayun, Nice. yun yung ginagamit ko ngayon. Kasi parang napansin ko kasi, iba yung market ng TikTok sa Instagram. Like, na-notice ko yan. Sa Instagram mo, mas curated siya compare sa TikTok. Like, kasi parang most of your TikTok videos, most of them, like, mga POVs mo, like, what you do in your day. Tapos, like, I've seen a video na nag-event kayo, something like that. So, ano yun? Anong gagawin mo doon? Will you keep that branding or will you try to upload mga high-quality videos na sa TikTok mo soon?
Um, ang TikTok kasi ngayon, iba na rin yung algorithm eh. So, ang pinupush ng TikTok is hindi masyadong high quality videos na. Yung parang Oh, okay. personal video na ang pinupush nila sa audience. Okay. More long form videos na more than 1 minute. Before kasi kahit 30 seconds lang napupush ng TikTok eh. Mm, Pero ngayon, kailangan more than 1 minute and kailangan more informative na parang you're correct. talking to the audience. Not Mm, like before na aesthetic videos lang correct. napupush. Mm. Ngayon, hindi na eh. Super slow. Parang Kaya, pansin ko sa yung mga ano ko, TikTok, sa IG no? na. Kahit ano lang, kahit simple lang yung videos mo, kahit walang fancy edits, mas na-view siya ng tao eh. Like how do you get Hmm. views, Brian? Is that hashtags, yung mga hashtags ba? Is that really important ba? Does it work? The hashtags? Actually, sabi hindi nga eh. Pero, I still use it eh. Kahit nasabihin nilang hindi. Pero kahit na alam kong hindi ko na kailangan, I still use it. Like, for safety lang rin na For magka-view safety, no? yung ginawa ko. Yeah. Hmm. Like for example, for the hashtag, kasi ako, I'm doing TikTok as well. Like, I'm not getting enough views. So what I did, Mm, ginaya ko lang yung mga hashtags dun sa may mga mm, matataas na views. Like, isa sa mga hashtag na mm, nakita, the hashtag FYP, mm. that one, the Yeah. FYP, the coffee TikTok, etc. So, ang galing lang. Like, teka, let me browse your TikTok. What was your highest viewed video sa TikTok, Brian? May idea ka ba doon? Na-check mo ba yung ano mo? I think highest ko, sobrang tagal na eh. Hmm. Um, yung kaduwit ko si Sasa Girl. Oh, nice. Yung Ginawa niyong collab yung yun? globe, internet connection. Hmm. Parang gano'n lang, yeah. Hmm. Pero, yeah, yun. So, talaga ayun yung times na nonsense content pa ako. Oh, nice. Okay. Well, actually, I'm in your TikTok page right now. Grabe yung likes mo. Like 1.7 million, like 56,000 views on TikTok. Like, ano to? Ilang months mo to na nagawa, Brian? Or inabot din ba So, siya ng isang taon? Para before na nag-start ako, mabilis. mm. Less than 1 month, 10K, Mm. ganun. And then, ayun nga, slowly nung nag-transition ako sa coffee, medyo bumabagal na rin siya. Pero Mm. naging consistent pa rin ako sa pagpo-post. Mm. So, yeah, medyo slow rin siya actually. 3 Okay. years bago naging 50,000. Shit, 3 years. Tagal. Ang tagal din nun. Uh, Grabe ito. Binabrowse ko yung mga videos mo before. Talagang pucha, it's really more coffee eh. So, hmm, dito sa mga videos mo, like who shoot your videos? Ikaw lang ba? Or may tumutulong ako sa... lang. Ay, ikaw lang. Like, paano Ako lang. setup ka Yeah. dito? Uh, Camera, then Oo. tripod. Nice. Ang ganda ng anong kuha mo dito. Anong camera pala gamit mo, brother? Canon 700D. Oh, okay. Yeah. So Pero lumang camera na rin siya. Pero good shit pa Yeah. rin. Pero when it comes to editing, Brian, like where do you edit your videos? Like do you transfer it to Uh, Premiere Pro? yeah, Nagpe-Premiere Pro? sa PC, DaVinci. DaVinci. Yeah. Ganda. Sobrang ganda. So, parang this is you now. Like full-time content creator ka na, Brian. So nice. This is really Hmm. good. Nasa YouTube ka ba, Brian? Do you also do YouTube? Ano eh, nagpo-post ako doon kaso sa Hmm. akin nakakatamad eh. Like, three platforms yung ipopost ko. May times na nakakatamad i-post mag-post ako sa TikTok, IG, Ah, and then, minsan totoo. nakakalimutan ko may YouTube pala ako. So ano yun? At saka hindi ko pa gets yung algorithm ng YouTube to eh. Hmm. So parang kung ano lang yung pinost mo sa TikTok, initially you're gonna post it on Instagram and YouTube, parang ganun. Or iba't ibang Mm. videos for every platforms. Anong ginagawa mo? Before ganun, same. Ang hirap TikTok, nun. IG. Yeah. Hmm. So what's Iba-iba yung algorithm nila eh. So hindi true? ko pa maano. True that. TikTok and IG gets ko na yung algorithm. Yung YouTube Hmm. hindi pa. Oh, okay. Pero how does the algorithm works ba, Brian? Could you walk us through dyan sa TikTok mo? Um, Hmm. ayun nga, like now, algorithm ng TikTok is more on, parang vlog na siya, Hmm. more on personal videos na Hmm. more long form, before short form, ngayon, more, long form na, Hmm. tapos may specific,
time rin at check mo yung analytics. So sa akin, it's around 9 p.m. yung most active. So Okay. nag-post ako mga 8:30 para mga 9 na yun, dumadagdag na yung views niyan. Okay, So yun lang, gets. inaaral ko rin talaga. Nag-scroll ako sa TikTok, then Okay. titingnan ko yung iba-ibang content creators. Ngayon, yung lumalabas sa feed ko, more on mga pabango eh. So parang ginagaya ko rin sila kung paano Totoo sila yan, man. mag-ano. Ah. Then, I just, ano rin, ginagaya ko lang rin. Then Oh, sa IG naman, like, uh, 30 seconds, okay siya hmm. sa IG. 30 Then seconds. may oras rin. Mm. Okay. Kasi, like, ganun din naman yung lifespan ng tao eh. Like, ay, Mm. pag manonood ka ng video, talagang dapat in 30 Mm. minutes may impact na yung video mo eh. And it makes Mm. sense to me na talagang may specific time pala to upload. Kasi Yeah. ako, pag nag-upload ako, ay na wala akong pakialam sa time. Diba, like, yung post Mm. na, nag-upload ako madaling araw. So, kahit Mm. mga regular posts, Brian, like, would you suggest na to upload it 9 p.m., 8:30? Mas okay ba magiging ano natin doon, algorithm? I mean, if you're starting pa lang, Hmm. like, low pa yung views mo, then di mo pa alam yung algorithm mo, Correct. yung like time mo, ang sinuggest ko nun, post around 5 to 10 videos a day. Seryoso? Then, Tanda. yeah, before ganun ako, five Oh. to ten videos ako before. Hmm. Then, nakikita ko dun, ano yung nag-work, minsan lahat sila nag-work, or minsan tatlo dun. So, Hmm. nakikita ko yung, yung time. So, and din yung gusto ng TikTok, nagpo-post ka consistently. Oh, makes sense. So parang ano, kasi like ito, like lahat most of our viewers kasi Brian, mga cafe owners din to. And guys, if Mm. you're listening, this is a very good tip from Brian. And the problem kasi, I'm pretty sure most cafe owners would agree to this one, is that mahirap mag-curate ng brand. Like it's really hard to Mm. think what to post eh. Like ano ba usual dapat i-post, Brian? Like anong mga Ah, tips and tricks na pwede mong i-share sa amin nako, posting? sa Hmm. sa TikTok medyo mahirap na, lalo na sa business owners Mm. sa Mm. TikTok. Yeah. The more you promote your product, the more na mas low eh. So Oh, kailangan magmukha siyang, yung nagko-post ng business account nyo, dapat parang normal na tao lang. okay. Hindi Mm. siya yung parang pinopromote mo yung product. Kasi the more na parang pinopromote mo yung business, the more nagiging low yung ano niya, Makes engagement. sense. Makes So sense. parang kailangan, like, kung ano yung mga trend na ano, parang gagawin nyo lang, pero at the Gets, same gets. time, Mm. may part na pinopromote mo pa rin, pero hindi mo pinapahalatang Ah, pinopromote yung gets. ano, Gets, ganun. gets. Mm. So parang ano, like we should also be updated sa mga latest trends ngayon, no? Para lang Mm. So, makasabay tayo doon. Mm. the more personal your content is, the more na dumadami yung views. Pero the Get. more na may pinopromote ka, the more na mababa siya. Makes sense. Very good. Mm. By the way, again, if you have questions kay Brian, feel free to chat and also feel free to unmute your mic. Okay? All right. So going back, sige, skip balikan natin yan later yung TikTok videos. So kanina you mentioned a while ago, Brian, na meron kang parang mini coffee shop dyan sa place mo. So Mm. paano nag-start to? Kailan nag-start tong mini coffee shop mo? Um, since 2000, mga 2021, yung nag-start na ako sa mga ano talaga, coffee. Mm. Nagbenta muna ako ng mga Barako beans, gano'n, Ah, okay. nag-repack. Okay, okay. Mm. Oh, naging okay naman siya. Then Mm. nag-stop ako. Mm. Then, nung 2022 na, Mm. that's when naisip ko na, sayang rin yung knowledge ko, yung Correct. ano. Mm. Then tagal na ako pinupush na mag-open ng coffee shop. Mm. Hindi ko lang siya magawa kasi natatakot rin ako. Truth. Diba? Totoo yan. Nakakatakot rin eh. Mm. Then, ayun, four kaming partners, Okay. Mm. mga classmates ko sila. Okay. Mm. Ayun, yung isa kong classmate, minessage ako kasi na kung may alam daw siyang, kung may alam akong nag-workshop ng coffee, All right. kasi balak Mm. daw niya mag-open ng maliit na ano lang sa church niya. Mm. Then, sinabi ko na ako na lang magtuturo sa inyo. Mm. Ako Mm. na lang magtuturo. May plan din ako na gusto kong gawin, That's good. na try natin mag-open ng coffee shop. Mm. Then, ayun. So, apat kami talaga nag-invest dito. Galing. Then, Solid. ayun na, last year na-open. Then, Congrats, ngayon, more man. on, mubawi kami sa events.
Galing. Oh, tama. Nag-events pala kayo, no? Pero going back dyan Mm. sa shop mo, Brian, kasi ito, madami din nakikinig na gusto rin mag-start ng sarili na Mm. lang coffee shop. Like, sa tingin mo, like, what's the initial capital to start? Like, for example, if magsa-start lang sa bahay, like, magkano ba usually ang nilalabas nating pera dyan? Like, what can you, Um, Depende. Kasi, depende di ba sa may budget din mga, kasi. Oh. yeah, depende rin, Mm. tsaka depende rin sa, ano yung, Mm. i, ano mo sa customers mo. Kasi meron nag-start, mokapat lang yung Yeah. gamit. Makapat. Di ba? Iba, like, ano lang, French press. So, Mm. it depends kung ano yung gusto mong ibigay sa customers. If gusto mo talagang espresso, Yeah. so medyo mag-invest ka ng medyo malaki-laki. Mm. Like, yung sa Gemini, di ba, meron naman silang, Mm. yung, I forget, CRM 3 The something, 3605. The kalimutan ko. 3605. Yeah. Yeah, yun, marami nag-start lang doon. Kasi may Mm. bundle siya, yung may kasama ng grinder. Mm. So, mostly mag-invest ka sa, ayun, sa machine. Depends talaga, no? And tsaka sa ano, beans din. Kasi ako doon ako nag-invest sa talagang pumili ako Mm. ng magandang quality na beans kahit na medyo pricey pero okay naman. Sulit naman. Yeah. Very good. Mm. Mm. What's the name of your cafe again, Bri? Enjoy your coffee. Enjoy your coffee. Are you guys on Instagram as well? Yeah. Drop natin yung IG name. Don't forget to follow Enjoy Your Coffee sa IG. Bakit Enjoy Your Coffee yung pangalan pala, brother? Ano Ah, meron? Anong kasi pag story behind that for brand? Hmm. every time nag-ano ko ng content lagi kong sinasabi enjoy your coffee before. Okay. Parang yung Yeah. spill mo. Okay. Like as always enjoy your coffee. So lagi kong sinasabi. Hmm. Then ayun na, naging ano ko na siya. Mm. Galing, galing. Ayan yan, pinost ni Jessie Bruce. Okay. Nice. Ganda, ganda. Dito, kailan kayo nag-start mag-events, Brian? Kailan napasok to Um, and services nyo? this year lang ata, February, mga ganun. In-invite kami ng school namin, Hmm? CIT. So, in-invite kami. Then, ayun na. May nag-invite na rin sa amin sa mall and another school. Then, ayun, more on mga school. Mga school yung nag Sarap, invite. no? Sarap mag-events din kasi. Mm, Actually, kasi ganyan din. mm, Masarap din kasi like to pivot your business. If the mm, shop it's not that working, try to think of mm. a way to like do coffee pa rin. Thank So you. magandang idea Mm, yung pop-up and events. Nice. Ang galing ganda. mm. Ito, nakikita ko nga yung mga ibang post nyo sa events. So ano tong dala nyo dito, yung rocket na? Rocket yun yung gamit nyo dito, no? Yeah, Tama, rocket. dinadala namin yung machine. Sarap. Galing. Good job. May mga ano, um, may mga upcoming events ka ba ngayon, Brian? May nag-invite sa amin sa Women's University ba yun? Hmm. Ayan, so ayun yung next event namin sa September. Nice. Congrats, brother. Galing. Solid, Yeah, solid. thank you. So going back sa cafe natin, Brian, enjoy your coffee. Ano to? Sa bahay niyo ba to, Brian? And yung mismong shop niyo? Yeah, Ito, yan. Nandiyan nag-rent, ka ngayon, no? yeah, Oh, nice. yeah. So parang ano lang siya, hole in the wall concept, no? Mm. Like people can, may tambayan ba dyan sa labas ng shop nyo? Like may mga high chairs or Ah, something? actually meron kaso lagi umuulan so hindi ko siya nalalabas. Hassle. Kaya yun. Mm. Pero ano, any plans on like, talagang, making a cafe talaga? Yeah, Cafe nandun yeah, lang. gusto talaga namin. Di lang kami makabuelo pa. Oo, syempre, dami nating Ah, ganap sa buhay. mm, Nice, good job, brother. Anyway, going back, balik ulit tayo sa TikTok, videos, ha. Um, for most of your videos kasi, gaano kahirap mag-curate? Kasi for sabihin nating may espresso ka tapos you want to make a video, automatic kasi magsa-start yung shoot mo on how to grind, how to pull your shot. mm. Dumating ba sa point na na naisip mo na, tayo na, paulit-ulit na lang yung ginagawa kong video. Di- Yeah. Ah, Pero sige, okay lang, post pa rin natin. Like, mm, paano ka, nakakaisip ng content, man? Like, it's really hard. Maski ako, nahihirapan ako eh. Like, may tumutulong ba sa'yo to write your content or
pag may naisip ka lang, sige tayo na shoot natin, or talagang pinaplan nyo to shoot, or how does this work? Wala. Ako lang, when I wake up, pagkabukas ko Hmm. ng machine, Hmm. then ano lang, hinintay ko rin umaraw kasi sunlight lang yung lighting ko lagi. Okay. So natural light Then, yung mga... natural light lang Oh, lahat okay. ng ano ko. Kasi masyadong harsh yung ilaw eh. Hmm. So, wala. Talagang parang more on routine yung content ko when it comes to Hmm. coffee. And Hmm. also, pagka may nagpapadala ng products, kunya, pinapamukha ko siyang hindi ko pinopromote. So, Okay, ayun lang gets. rin. Gets, So, yung gets. mga products na ginagamit ko doon, Ah. actually promoted yun, Hmm. yung sa mga videos ko. Hmm. So, ayun lang. Kaya talagang routine lang yung ginagawa ko. Makes sense. Tsaka like majority of your videos also, latte art. Kamusta? Kamusta yung journey mo Mm. sa latte art? Sino nagturo sa'yo mag-latte? Or talagang self-learned lang yan? Wala. Sa sarili ko lang rin. Kaging galing. Sobrang So, galing, man. Good job, good job. Like, most of us talagang frustrations nating tong latte art eh. Pero, mm. galing, galing. Sobrang galing. And also, teka, let me check some other videos. And who was your biggest collaboration na nangyari sa'yo, Brian, when it comes to coffee? Sino ng mga naka-collab mo before? Na talagang Mga memorable brands. talaga. Yeah, any. Kahit brands or home. I think yung di ko in-expect is yung yung Easy Presso. Oh, paano nangyari to? Yeah, pinadala na ako ng kay Ultra. Talaga? Tangay na Yeah, sarap. hindi ko in-expect. Solid. Ano yun? Minessage ka na lang na parang, Uy, Brian, we got a grinder. Like, ano yun? Like, And kailangan ng reviews dun sa then product? nag-message ako and then Hmm. bilang sinabi na we saw your videos ganun. Hmm. Then we will send you the K Ultra. At first hindi ko alam kung ano yung K Ultra eh kasi nakikita ko Hmm. lang yung mga J-Max ganun. Correct, correct. So sinerge ko yung pinadala na sa akin yung K Ultra. Sinerge ko siya agad. Nakakalula pala yung price. Seryoso? Ina, solid. Sana all. I think that's the biggest pa lang collaboration ko Their is biggest yung collaboration. yeah. Galing, galing. Pero sa TikTok, aside from making coffee, like, you mentioned a while ago that commercial model ka. Yeah. Nice. Like, ano yung mga na-model mo na before? First ko is McDo 2018. Talaga, anong commercial to? Then YouTube gana. yung UTAP We Deliver. Ayun yung pinaka first kong commercial. First And commercial. then Hmm. sunod yung merong app na yung My Kuya. I don't know Hmm. if active pa yun. Hmm. Sunod is Manulife, Hmm. Nissin, Dolphinal. Latest ko Lakas. is Lace eh. Pero di pa Lace. nilalabas. Hindi pa nilalabas yung Lace. Galing, galing. Eh, may lang. Hmm. Pagka nakuha lang ngayon. Pero you attend VTRs also or someone manage you? Hmm. Talagang Um, may nag-manage. okay, Sendan okay. kami ng um, kung ano yung gagawin namin, then nag-send Mm. ng ng video. Nice. Galing, galing. Pero ngayon, mas full time mo ngayon yung pagiging content creator na, no, Brian? Yeah, Nice. yeah. Siyempre, ang daming kasing events lately eh. And Hmm. sino-sino yung mga nakaka-collaborate mo sa TikTok, Brian? Sino-sino ng mga content creators? Ang mga nakasama mo na? Sino ba yun? Si Jesse Bruce. Sa yung kami, Let's coffee go! tasting. Oo. Then, yeah, more on coffee. Pagka may coffee tasting or mga coffee expo, Hmm. dun lang. Wala pa akong nakaka-collab like yung nagsama kami sa isang room, then wala pa. Wala So more pa. on talaga pa nagmi-meet lang. Mhm. Pag nagmi-meet lang talaga, coffee. Pero any dream collab na gusto mong mangyari, Brian? Sino mga nasa wish list mo? Bigyan mo ka ng top 3. Any brands, any person, random person. Hopefully, Rocket, di ba? Okay, Kasi that's lagi ko okay. pinapakita yung machine na hopefully Rocket, di ba? Si, Hmm. Lance Hendrick. Kasi yun. Siyempre. Uh, Before, si James Hoffman. Oh. Sino ba ba? Hopefully rin, Marconi Green. Pero do you tag them, no? Every time you make your videos, nakatag of Yeah.
na-view naman nila yung mga videos mo? Yeah, nila-like nila. Yun, nakikita naman. Post naman. Or, Mm. nice. Galing, galing, solid. So again, guys, feel free to ask Brian if you have any more questions. Mamaya, at the end of the workshop, magpapa-raffle tayo. Okay? Ito ayan. So TikTok, would you really advise, Brian, for those Mm. who's listening right now? Ito, madami dito mga cafe owners. Talagang effective ba talaga TikTok for you, Brian? Or pwede naman kahit Instagram lang? As a, ano lang, for personal content creating, effective yung Hmm. TikTok. Hmm. Pero for promoting your business talaga, like pinupush mo yung i-promote, hindi. Di Sa talaga. Instagram, Ay. okay yung business. Hmm. Tsaka Facebook, pero on TikTok, um, if you're a business tapos gusto mo i-promote yung business mo, do Hmm. it like more uh, personal. Personal yung gagawin. Ang hirap explain eh. Totoo, So parang nag-gets kita. content Oh. creator. Mm. Mm. Uh, So so, TikTok. ayun. Mm. Yeah. Pero like is there a specific like length ba ng video? Like pag nag-shoot ka ba ng video, like for example, yung demo and making your coffee, like do you do 30 seconds lang, 40 seconds or a minute talaga? Ano ba usually ginagawa mo diyan? Sa IG, Hmm. mga 30 to 40 seconds yung ginagawa ko. Okay. Sa Mm. TikTok, kasi ngayon, mga long form na eh. So, 1 minute Correct. to 2 minutes yung ginagawa ko sa TikTok. Okay. Teka. Pero yun, no, for your audio ba, do you use mic ba when you record or kahit walang mic? Kasi ang clear eh. Clear ng voice mo eh. May mic eh. Yung phone. Phone. Sa phone. Voice Yeah. recorder. Tapos ano. Mm. Kasi ang napapansin ko ngayon sa TikTok, ang nauuso sa TikTok ngayon, yung voice over lang. Di ba? Mm. Voice over lang yung ginagawa nila. Nice. Teka, I'm browsing. Eto, nakita ko yung video mo dun sa sa kay Ultra na grinder. Tayo na solid. Mm. Galing, galing. Ano to? Like, Bri, more on espresso guy ka ba? Or mas ma-pour over ka? Which do you prefer? Ano ba usual Ah, na ginagawa mo dyan? before pour over ako, Pour over talaga, like, no? Mm. then nagka-machine, siyempre nakaka-addict gamitin. Totoo yan, rocket. Waking up, bubuksan mo, and then kahit na, di mo na iniisip minsan yung drink, iniisip mo na lang yung process na paggawa. Correct. Mm. So, ayun, mas naano na ako sa espresso. Mas, Espresso. yun, naano ako sa espresso shots, yung pag nagka-calibrate. Mm. So, tapos then mag-latte. Mm. Then, minsan sa pour over, like paminsan-minsan na lang. If nagkasawa na ako sa espresso, nag-ano ako sa pour over. Pero for pour over, like, ano yung top 3 favorite beans na natikman mo na sa pagdating sa pour over? Ah, Like, yung, personal favorites mo. Mm. kay Luna Bermudez, yung sa El Paraiso, Sa crema? yun, si Crema Geisha and cream? yun. Sa Hmm? crema and cream? Galing kay crema Hindi, and cream. pinadalan ako ng The Good Cup. Oh, nice. Good cup. Yeah. Nice. What Yeah, else? ayun yung naging top 1 ko kasi yun yung first geisha ko, first ko mga tikim. Correct, correct. Then, sunod is basic lang yung Ethiopia, Mm. Ergo Chef. Mm. Then, sa local, pinaka-favorite ko is Mount Apo ni Sergio Loon. Of course, solid ang Mount Yeah. Apo. Pero pag nagpo-pour over ka, Brian, what dripper do you usually use? Like, anong go-to dripper na ginagamit mo? And also, can you Ah, like share some parameters and ratio na madalas mong ginagamit pagdating sa pour over? Yeah. ginagamit ko is origami. Origami. Then, Okay. I use a Kalita wave filter para, Correct. even, Mm-mm. even siya. Then, para di rin siya masyadong acidic, para may oating body pa rin siya. Correct. So, Mm-mm. ginagamit ko yung basic 1 to 15th lang. 1 The to one is 15th 15 ratio. ratio. Mm-mm. Yeah. Ayun lang rin yung usual ko ginagamit. Sa pour over. Oh, nice. Mhm. Pero pagdating sa espresso naman, like what do you normally do for your espresso? Like do you go by the books like the standard 1:2 ratio or bahala ka na kung anong Ah, ginagawa mo depende sa yield ng espresso natin. So what's your go-to recipe for your espresso, Ryan? yung sa beans ko kasi nga, nag-work yung
yung 18 to 36. Okay. If I'm drinking espresso lang, 18 to 36. Pero if I'm gonna make a latte drink, ginagawa ko yung ristretto. Okay. Of course. Nag-ristretto Mas ako. okay siya sa Yeah, ristretto. O yan. yun lang. So speaking of espresso, since pinag-uusapan natin ng espresso ngayon, for topic din tonight, kasi we'll be also discussing some different drinks that we Mm. can make with our espresso. So, Brian, may mga recipes ka ba na you can share to us? Siguro ano yung mga ano mo? Ano yung mga pwedeng mong i-share na recipes na pwede namin ma-try sa espresso? Like, sige, bigay Um, ka muna isa. Ako din, magbibigay din ako ng isa. And then for those who's listening right now, kung gusto niyo magbigay ng recipe, please, you can unmute your mic or feel free to chat your recipes dito sa chat box natin. Don't be shy. Don't be afraid. All right. Sige, Brian, you start. Then ako susunod. um, Marami na nakatry nung di ba? Yung espresso tonic, Yes, of mga course. Espresso ganun. tonic. Ang pinaka-tinry ko na nagustuhan ko is yung espresso tsaka Sprite. Pero ang espresso dapat fruity. Okay. Tinry ko So sa talaga Sprite. maghahanap ka ng specific na beans na fruity Uh, tapos magmamatch sa Sprite. Inano ko, nag-work siya sa Sprite, surprising. Tinry ko rin siya sa mga nutty notes, chocolatey notes. Okay Hmm. naman. Pero nung tinry ko siya sa light roast, Hmm. mas nag-work sa akin. For me lang. Kasi may rin ako sa light roast Hmm. sa light roast na espresso. So tinry ko siya sa Sprite. Ang sarap. Nag-work yung Right. combination nila. Anong ratio mo doon, Brian? Sa Sprite mo, gaano karaming Sprite yun? Actually, di ko yung ice lang. Basta And ice then, Sprite tapos full ka Sprite. na ng shot ng espresso. Mm, Ay, hindi ko pa ganun lang. natatry yun ah. Hindi ko pa natatry yun. Sige nga, matry ko nga yung espresso Sila with... yung yung weird na ginawa ko. Tsaka Mm. yung parang yung twisted Aerocano. Yeah, Yung of course. Aerocano siya, tapos Mm. with brandy. With brandy. Oh, Yeah. nice, nice. Ako naman, yung isa sa mga recipe na natry ko, ristretto plus um ano ba tong hinalo ko? Ristretto plus this type of drink na ano siya, orange juice siya. Mm-hmm. Tapos lalagyan mo siya ng lemon on top. Para siyang ano eh. Mm-hmm. What do you call that again? With espresso na may orange. Ano nga ulit yung term natin doon? Espresso with Ay, orange. orange espresso lang or OJ, O OJ siya. espresso mga Pero ganun. pagdating kasi sa espresso kasi, talagang automatic kasi, I always go with medium roast. Mm. Yeah. Pero since we have our own preference kasi, since preferred mo nga light roast for your espresso, ano siya eh, parang for most people, they might find it too acidic since Mm. talagang acidic nga yung espresso. So talagang depende yan sa tolerance ng tao. Then, syempre, espresso milk, then Coco Mama, mga coconut milk, okay din gawin yan. Mm. Nutmegs, cinnamons. For for espresso, Brian, teka, ano pa tong iniisip kong recipe? Actually, meron akong fina-follow sa Instagram and sa YouTube. Talaga nagbibigay din sila ng mga different types of drinks na pwede nating gayahin in our shops. Pero sa shop mo, Brian, ano bang specialty na binibigay mo dyan? Like, meron ka bang signature drink sa shop mo ngayon? Like, what is Ngayon your nga, signature drink right? wala pa eh. Talaga, basic menu pa lang. Wala pa ako yung Wala ka pa special yung drinks parang pa. yung Yeah, specialty drink na hinahanap ng yeah, tao. wala pa. Wala pa. Oo. Okay. Ano tong Robitussin? Tayo na mo din. Gamot with espresso. Asa boy, man. Loko-loko ka. For espresso, gin tonic, of course, na-try na natin. Have you tried mixing espresso with with alcohol? Na-try mo na yung Yung brandy lang. soju? Tinry ko Na-try yung mo na yung brandy. espresso soju, Brian? Soju, hindi pa. Hindi Pero siya parang gusto ko na hindi siya i-try. masarap. Na-try ko Hindi siya. masarap. Hindi siya masarap, pero for fun, you can try it. Espresso Mm. soju. Then, Um, I also tried mixing espresso with with tea-based drink na. Have you tried it? Mm. Hindi pa. Tea berries and hibiscus. Mm. So ginawa ko Oh. dito, bali brew ako ng tea, cold tea siya, then additional shot ng isang espresso. Medyo weird yung lasa, pero the moment na lumamig na yung drink, magiging okay din siya yung lasa. Mm. Espresso with strawberry, Anto likes like the
the strawberry fruit or yung puree or yung sauce or yung syrup? Kay Kohi. Walang milk to, likes? No milk? Kay Jemuel, one shot espresso, Primera Light, dark chocolate, tapos konting condense. Ano to Primera Light? Ito ba yung alak? Alak yun, di ba? Oo. Takin ano lasa nun? Brandy based din siya. I see. Nice, nice, nice. Then, kay Hillary. Uy, what's up, Hillary? Welcome back. Spanish latte with a shot of Captain Morgan. Legit yun? Like, how does it taste, Hillary? Captain Morgan. Parang ito yung ano eh. Yung bootleg ng ano, ng Jack Daniels. Pero somehow masarap. Masarap yung ano. Masarap yung Captain Morgan. Nice. Meron milk. Kay Jovan naman, Lola, gago legit to. Lola Remedios Espresso. No shit, man. Is this real? Espresso Yakult, wag nyo na itry. Why, Ron? Nagigets ko na. Yakult tapos espresso. Maybe. Cannot be. Banana cream latte with whiskey. Pwede. Honey, cinnamon, Americano go-to. Ang napapansin ko ngayon, Brian, like, madaming lumalabas ngayon na drinks na ube. Ube talaga yung ginagamit nila pang mix eh. Have you tried that, Brian? The parang ube latte with shot? Hindi pa nga eh. Actually, gusto rin namin i-try na Mm-mm. magkaroon ng ganun eh. Kaso ba, nahirapan kayo maghanap ng magandang ube na ilagay, Mm. i-partner namin. Nahirapan kayo maghanap ng masarap na ube pa. Oh, okay. Pero gusto namin i-try. Okay siya, masarap siya. Pero ano, like meron kaming na-try na coffee shop sa Bulacan, si Cafe Beam. Mm. And that's the first time na na-try ko yung ano, espresso milk of course with pandan. So nung tinikman ko Mm. siya, gagi, sobrang sarap. Panalo. Panalo din yung pandan espresso na yun. And honey, cinnamon, espresso, ginger ale, Oo. vodka. Espresso, ginger ale, vodka. Pwede. Pwede siya Mac. Vladimir Putin yung tawag yun dun sa drink. Mac. Cool ah. Ube cheese, espresso. Seryoso to, Dino? May cheese? Meron sa amin. Masarap yan. Na-try ko na yan eh. Na-try ko na yan. Legit yan. Ube cheese, espresso. Meron ba sa Burnt Manila yan? Meron yan. Let's go. Tapos, sure. Binaburn pa yung ano, binaburn pa pati yung cream sa ibabaw. Okay. Gets siya. Alright. What else? For your milk, Brian, like, mas ma-full cream ka ba or more on oat side ka na mga non-dairy? Which milk do you prefer, Brian? Personally, mas prefer ko yung oat. Oat. Pero sa shop, ginagamit ko full cream. Pero ano, it's up to them. Like if they want to upgrade the milk, no? Like you have an option naman or pang personal mo lang yung oat mo. Personal ko lang. Personal lang. Okay. I would agree to Raul. The ube latte of Kuro, it's really good. I've tried it. Sa White Plains. Yan. Sabaw na gago ka, Dino. Breve, avocado season, ice cream. For affogato, I haven't Ron, I haven't tried different flavors pag nag-affogato ko. I always go with vanilla ice cream. Siguro same lang naman siguro yung lasa. But I haven't tried other flavors. Siguro now's the time na we can try it. Nice. Ube cream liquor, avocado ice cream with parmesan. Oh, nice. I haven't tried that. Sa Altitude ba meron yan, Jessie? Sige, puntahan natin yan. Nice. Yan. Brian, do you also do coffee crawling? Nagko-coffee crawl din ba kayo? Medyo walang time eh. Wala nang time, Actually, no? gusto ko nga eh.
Pero ano yung pinaka-recent na coffee shop na na-visit mo before? Na nagustuhan mo talaga yung Ah, coffee? recent. Hmm. Yun ang nagustuhan ko. Ang dami na rin kasi ako napuntahan eh. Nung sa yung sa event ng CHB, Hmm. ano ba yung na-try ko? Parang Primal Brew ata, try ko yung ano nila, yung coffee nila eh. Ah. Yeah, I think wala, Diyan ka pero daw wala pa sa ako na ano eh. CHB? What day ka pumunta nun, Bri? Nung sa Day CHB? 2. Day 2. Umaga ka ba dun? Hmm. Baka nandun. Umaga hanggang ano, mga hanggang 6 ata ako dun. Hmm. Actually, yung daming brands nandun eh. Nandun din sila Hmm. Nandun sila Space. Space was there. Hmm. Si Mess Cafe nandun din. Two Summers collaboration. Actually, ang dami ko rin hindi napunta. Umulan din kasi nung pumunta ako. Hmm. So, hindi talaga tayo naka-ikot. Ayan. So, ano pa itong mga pinagsasalat nyo? Sabaw ng sinaing plus espresso. Ewan ko sa'yo, Dina. Gago ka. Ayan. Hindi pala. Pero for your, balik tayo sa cafe mo, Brian. Yung operations ng cafe mo. Kasi ako, really wanna visit your cafe. Like operations mo, like every day, you're open every day? Or depende kung matripan mo lang magbukas? Kasi ngayon ano eh, medyo nagiging busy din. May mga events ako pinupuntahan, may mga invites. Hmm. So, most of the time, hindi na ako nakaka-open. Okay. Yun lang rin yung mahirap. Kasi Ah, ako lang rin talaga yung nag-ooperate eh. Kasi mga ikaw busy sa rin eh. operations. Okay. Busy kasi. Busy Hmm. sila. And ako rin, nag-start na rin ako maging busy. So, So may times wala na na. hindi ako nakaka-open. Hassle. Pero for next week, may schedule ka next week para we can drop by to your place, man. The next week, buti nga ano, free ako sa next week eh. Mm-mm. So, Hiring, talagang this week yung ano, sobrang hiring dami ka kong ba, invites lang. Brian? Hiring? Ay, hindi pa. Hindi. So, pagka nagkaroon na siguro ng magandang shop, Ayun na. sa akin kasi, Mm. Very cool, very cool. So, again, if you have any more questions for Brian, feel free to chat your questions. Don't be shy. Tsaka paki-everyone nyo yung message nyo. Baka hindi ko nakikita Yung to nyo, lagay nyo sa everyone. Alright. Okay. So, going back, balik ulit tayo sa TikTok kasi I have a lot of questions sa TikTok right now. For your sounds, like, di ba, we also have an option there, like, to add your sounds. mm, Like, paano yung sa sounds mo? May naglalagay ka ba ng music or pure audio lang yung ginagamit mo dito? Kasi, kasi may yung, nagsabi kasi sa akin before na sa sounds din sa TikTok, it will get more views. yeah, Lalo na if you're gonna use yung mga famous na tunog na lagi nating mm. pero ikaw, how do you work on that, Brian? Ngayon, now, isang Hmm. sound lang yung ginagamit ko eh. If you watch my recent videos, yung Hmm. mga more on daily, ano ko, isang sound lang siya. Oh, Kasi, okay. Hmm. that's the trend, yung sound na yun yung trend sa mga long form videos. Okay. Hmm. So, ayun yung ginagamit ko. But yung iba ang ginagawa nila, maghanap sila ng top sound, then i-low lang nila yung volume. Parang i-mute lang nila. Tapos Ay, yung mamit lang edited nila. video, yun din yung Para nagpe-play. lang, parang algorithm lang na Okay. makita na ginagamit yung sound. Correct. Kaso, yun din yung problem sa akin. Kasi ako, like, nag-post din ako ng videos before. Ano siya Mm. naka-copyright eh. So, hassle, nawawala Mm. yung music eh. So, question, kapag na-copyright yung music mo, wala ka ng chance, like, to edit your sound, no? Talagang i-delete mo siya. Tapos, Meron siyang, ano pag dun may eh, option siya change, doon. may change, music. Hmm? Ginawa ko kasi nakita ko rin sa ibang content na nag-mute siya Hmm. dahil nga sa copyright. So, yun ako, nag-change music lang. Pero may rules ba about the music if alam mo copyright siya? 'Di ba parang sa YouTube, parang you are not allowed Mm. to put lahat ng music. Like siguro some snippets of it pwede. Sa Mm. TikTok ba ganun din ba? Or talagang isang tunog pa lang matik na yung copyright na ni TikTok yan? Kasi minsan I don't Mm. really get it eh. Hmm. Hindi naman. Sa YouTube, pag marinig lang yung copyright na agad eh. Sa Exactly. TikTok, wala. Makes Basta sense. pag yun yung ginamit mo full Hmm. video na nandun na siya na mute.
I see. Use original audio na lang. Yeah, I think I would also agree with Pat. Siguro mas okay din yata Mm. if you're gonna use music sa TikTok videos mo. Siguro kahit onti lang no kasi parang mas Mm. maganda rin siguro kung yung ipo-post nating videos interactive din siya. Like parang kausap mo lang din yung Mm. mga viewers mo. So yan. Paid lahat ni TikTok yung music pero nilabas na yung mga okay. Makes sense. Galing, galing. Then, again, going back, dito sa mga TikTok videos mo, Bri, here, let me just... Do you get messages ba? Like, they can message you naman, no, on TikTok. Yeah, Hmm. binuksan ko yun para if may gusto magtanong, Kamusta yung ano masagot mo? ko naman. Kamusta inbox mo ngayon sa TikTok? Putok siguro. Um, Ang dami, no? Before, sobra. Mm. Hindi ko maano. Ngayon, medyo okay naman. So, nakakapagsagot-sagot ako ng ibang mga questions. Tsaka ang galing, like, How you, to deal with it. you really give time to reply to your Mm. viewers. Nakikita yung mga replies. Hindi naman kasi ako ganun ka. So, may time pa naman. Ah, kung talagang naging big may baka nahirapan na. Ngayon kasi hindi naman hindi Hmm. naman ganun kalaki. So, yeah. As much as possible, I want to reply. Galing. Ayan, yung pag-usapan natin yung question ni Dino, bashers. Brian, may mga bashers ka ba dyan? Madami ka naman kasi Um, wala pa. kasi may mga times na, syempre, gusto ko rin ilabas yung humor ko sa TikTok eh. Correct. So, nag-post ako about, if tingin mo specialty coffee yung Starbucks. Sa nag-humor ako about dun. Okay. Yun, ang daming nagalit. Hindi ko Dami. pinapansin. Anong video to? Anong video to? Last year pa ata yun eh. Last year pa. Yung, alimutan ko na ano yun. What was So the parang video ko about lang again? na, About Starbucks? About Starbucks ah? if you think na specialty coffee yung Starbucks. Starbucks, gano'n. Nakalimutan ko na rin yun. Pero yung daming na Dami. offend. Ang dami na-offend, no? Well, wala naman tayong magagawa dyan. Siguro, yun din yung isa sa maisipin natin. So, for being a content Mm. creator, so dapat prepared ka dyan, no? Sa mga bashing Mm. and shit na yan. Yeah. Before din naman, yung mga comment sa akin, paulit-ulit yung content, ang tagal Mm. naman yan, Mm. 3-in-1 na lang ako, yung mga ganun. Totoo yan. Yeah, I mean, hobby ko to eh. So, it's okay. Di ko na lang Anong pakialam pinapansin. nyo, di ba? Correct. Ayan. Ito, may good question si Laika, man. Like, magkano kita sa TikTok? Brian, here's also a good question. Do you earn ba? Do you earn sa TikTok? Well, wala. Taki na Wala. seryoso? Wala? Kasi wala pang monetization sa TikTok sa atin dito eh. Ah, Sa US pa lang ang meron. Dito sa atin wala. seryoso? So, parang itong mga, Mm. like, million views mo, walang earn dito? Hindi ka Wala. kumikita? Taki na sayang naman. Hassle. Like your biggest views here, like upon searching your page, Brian, like you had 1.5 million Mm. views dito sa post mo about your opening your shop. Mm. Okay. Pero yung iba, like, Yan, yan din sa post ko rin. Ang dami rin mm, parang medyo nag-hate comments sila na sinasabi, madali talaga pag may pera. Yung mga ganun-ganun comment. Yung gets. alam mong, Tayo na gets yung yan, part na gets. naiingit sila sa ganun. I Oo. mean, pinag-ipunan namin eh. Totoo yan. Nahirapan din kami, oo. And Mm, yung gamit tayong machine is personal machine ko. correct. So, ang talagang mostly nagastos lang is yung pag-ayos ng then yung sa rent, so, Mm, ayun. grabe. Mm. Here's also another question from Jim. Nagre-record ba si TikTok na mag-content ka every now and then? Hindi naman. If you want maging consistent yung views mo, Mm. talagang post consistently lang pero hindi siya required. You can stop naman like 1 month kang di mag-post then pag magpo-post ka ulit, parang okay din naman yung views eh. Parang slowly na inaano ulit yung TikTok eh. So Makes wala sense. siyang requirement na mag-post. Okay, parang it's still up to you if you're gonna post or not. Mm. Oh, okay. Eto, may nasabi din si Pat about affiliate. Oo, tama. I Mm. heard na dito kakikita sa TikTok pagdating sa Mm. affiliate. Have you tried doing this, Brian? The Yeah, affiliate?
I've tried na yung yung mga Nutri-Finds, yung ganun. Pero Mm. mas low yung views ko dun eh. Pagka Okay. talaga Oo, eh. totoo yan, no? May inaano akong brand, may inaano. Kaya mostly yung nasa link ko rin yung mga brands na pinopromote ko. Hindi ako affiliate eh. Mm. Hindi ako humihingi. Tsaka ito yung mga add to yellow basket thingy, di ba? Diyan natin Mm. nakikita yung mga Mm. ganyan. Kaya totoo yan yung sinabi mo kanina, yung madalas sa feed natin yung puro pabango. Tayo na legit Mm. yung pabango. Naka-order ka na nun, Brian, di ba? Hindi. Binibili ko totoong pabango. Totoo yan, totoo yan, man. Galing, Mm. galing. So, wait lang. Affiliate. Brands are meant to post ad link. Oh, okay. Ayan, I see. also live selling. Mm. Actually, oo, tama, no? Like, ganun din, like, randomly, if nag scroll ako sa feed ko, madalas, puro live selling din yung lumalabas. Have you tried doing that, Mm. Brian? The live selling? Hindi pa. Wala na akong mabibente. Tayo ng benta may rocket mo. Mm. Wala na akong mabibente. Hindi, tsaka natatawa din ako. Like, the uso sa TikTok ngayon, yung nagsisend ng mga gifts. Mm. Ah, Yun yung like, AI. ano yun? Like, how do they Mm. earn? Yung gifts, ano siya? Anong equivalent niya sa value natin? Like, for a coin? Coin ba yung Mm. binibigay doon? Or Parang ganun coins yung mga na coins, no? nung nag-live ako before, like, Hmm. ang na-earn ko lang sa isang live, 300 pesos lang eh. Legit, man. 300 pesos. Mm. Ano yung 1:1 yung coin doon? Or Di ko eight alam, coins lang? kasi di ko pa siya tinatry eh. Basta Hmm, nakita ko lang sa TikTok wallet ko, may 300 pesos ako cool. dahil sa live. Dahil sa live, Mm. ano yun? Mm. Okay. So ano yun? Parang, syempre, nagmamatter din yung viewers mo nun eh. Kasi hindi naman porket Mm. live ka, itong followers mo, automatic lahat yung manonood. Well, it's not. Mm. Hindi ganun siya nag-work eh. So overall, therefore conclude, TikTok is kind of complicated. Madali Yeah. post, pero complicated Mm. siya. And syempre, mahirap din talaga mag-curate eh. So normally, Brian, like how many videos do you post every day? Do you do that every day na ba? Or like paminsan-minsan? Ev- Ano? yeah, ngayon every day. Every day. One video a day sa TikTok. Sa Oh, IG kasi ngayon nasira yung PC so wala akong pang edit eh. oh, Kaya okay. may mga nakastock pa akong content na hindi ko pa na-edit. Kaya Ang dami mong talagang backlogs. hindi Oo. ko ma-post pa. Hindi ako active sa IG ngayon. Mm-mm. TikTok. Guys, if you have any more questions on TikTok, feel free to ask Brian, ah. Para Yes. ang sarap din kasi mag-post sa TikTok eh. And also, for the viewers ba, ano to? Accurate ba tong talagang nakikita natin, Brian? Like for example, I have a one video here that has 645 views. Legit ba to or parang average views lang to? Ano, I think kasi ang mostly di ba paglabas ka sa FYP, Hmm. pagka nakita ka agad, ano na yun eh, known as view na yun, and then kahit na Counted as mag-scroll one sila, yun kahit hindi mo tapusin mm, yung video? Oh, yeah, counted okay. na yun. Ang lang naman, nagka-count lang yung yung watch time. The more na mas mahaba yung watch time sa'yo, the more na i-push. Pero pag nakita mong low yung views mo, ibig sabihin, marami nag-skip sa Okay, video makes mo. sense. Pero like may system ba sa TikTok na makikita mo kung sino yung nag-view, sino na yung Wala nag-skip? nga eh. Wala, no? Wala. Sino yung Likes nag-back? lang. Likes lang talaga. Meron ba? May nakita ko sino nag-view. Ay, hindi. Yeah, meron kung sino nag-view ng profile. Pero Oo. sa akin, wala eh. Walang Okay. ganun. Hindi ko makita kung sino nag-view ng profile ko. Oo. Sa Tsaka iba dapat meron. dapat nakikita din kung sino nag-save, kung sino nag-screen cap, Hindi, wala sino eh. dito natin malalaman yung mga eh. Nice. Pero sa Facebook, Brian, do you also upload your videos on Facebook? Do you have a page on Facebook? Hindi Or ako active sa Facebook hindi eh. ka na Yan, nagpa-Facebook? more dun eh. Parang family lang dun eh. Oo. Yeah. I see. Uy, galing kang Da Vinci. Kamusta dito? How was it, man? Ah, masaya. Pero hindi pa siya Yan open in public, correct? yeah, bukas siya open sa Ah, public. ganda.
Nice, nice, nice. And also, you also do food reviews. Yan, ngayon nga, nagka-transition na ako sa kung ano yung gusto ng TikTok. Kung ano yung Totoo gusto niya yan. i-push sa mga tao. Like ako, ang madalas ko kasi nakikita sa TikTok, like every time, kasi ako, I do TikTok, pampatulog natin yan eh, di ba? So scroll tayo. Mm. Madalas na lumalabas sa feed ko, it's really more on about food, the ASMR na tingi eh. Mm. And meron akong fina-follow sa TikTok si Fork Spoon Manila. Kasi ang sasarap ng mga foods na na pinopost niya. And speaking of giving reviews, anong thoughts mo dito, Brian? Kasi madaming mga content creators ngayon na nagre-review ng brand. Pero Mm. sasabihin nila masarap pero di talaga masarap. May mga Yeah. bagay nangyari na ba yun? Na ano ko yun, na yung may nag-invite sa akin na malaking coffee shop ngayon. Hindi ko Sige, na pwede mapangalan natin muna. itago yan. Natago, Mamaya, yeah. Big ano after na ng siya. recording, may reveal. May Ah, reveal mamaya. ano, Ah, but akala ko kasi medyo parang kaka-start, hindi mo sila kaka-start, parang lumalaki na sila. Then, invite ako, tinry ko. Akala ko, like specialty coffee rin siya, ganun. mm. Then, nung tinry ko, it's like, lang talaga, Your marketing. gets. Yeah, marketing lang. Pero kasi binigyan ako ng 6 coffee eh. So, syempre, yung review ko, parang inano ko Good na, review it's talaga. good. Mm. Oh. Pero dumating na ba sa point mo, Brian, na naisip mo na magbigay talaga ng honest review? Kaso kasi, may Ah, side kasi tayo dyan no? Pag nagbigay ka kasi mm, ng honest review, mababash ka naman. Pag hindi ka nagbigay ng honest mm, review, mababash ka rin. Like, diba, puta, saan tayo lulugar eh? Yun yung mahirap eh. mm. Mm. Actually, sa yung mga ano ko yun, yung mga food review ko, Mm. gusto ko maging honest. Mm. Parang, Honest. ayun nga, yung in-invite ako sa Da Vinci, yung Ah. sinabi ko yung chicken, lasang chicken, yung fish fillet, lasang fish. Ayun talaga. Tayo na review yan. Ah. So, yun. Ngayon, kasi konti na lang rin naman yung nagpapa-promote sa akin eh. Sa mga gamit, yun talaga honest ako. Kaya, Mm. if nakikita nyo yung mostly ginagamit kong tools is yung Correct. MHW3 Bomber. Kasi talaga Mm. nagustuhan ko siya. Mm. Galing. Pinadalan din ako yung iCape. Medyo di ko siya na, mas nagano doon sa MHW3. Kasi Correct. mas gusto ko talaga siyang gamitin. I see. Galing ah. Hmm. Nice. Anyway, any more questions for Brian? Feel free to ask. Don't be shy again. We're talking about doing content creators. Ayan, barista ng mga tinak ang popogi. Legit yan, man. Honest. Honest din ako dyan. Lalo na si Mac ng Taste Notes. Grabe, idol ko yun. Pakita ka naman, Mac. Camera reveal naman, Mac. Para Ayan, Lodi yan. Anyway, going back, balik tayo sa shop mo, Brian. Sa shop mo ba, kamusta pricing ng coffee mo, Brian? Like, Inano ko siya sa how ano much do eh. you sell your coffee? Actually, parang medyo mahal nga eh. Parang gusto ko magbago eh. Mga siya, ranging from 120 to 140, mga ganun. Pero Mm, 16 ounce. not bad. Not bad. Mm. Kasi like for most brands nowadays, minsan papatak na rin ng 200 to 215 coffee eh. Mm. Pwede na. Pwede na I mean, siya. dito kasi, namamahalan sila. Depende sa market. Sa I mean, market. di kasi, Oo. yeah, di nila, wala kasi, akala ko before, meron ditong, mga, rin sa coffee talaga. Kasi sabi nila, mahilig sa kape dito, ganun, ganun. Then, Okay. hindi rin pala nila alam kung ano talaga yung dito. Hindi nila nakikita na espresso machine yung gamit. So, Hmm. nagtatanong sila bakit ganun. Labas mo kaya yung racket Uh, mo sa bentahan para Ito, nasa makita mo. bintana, actually, sa window nga eh. Okay. So parang like nag full-time third wave ka. Full-time third wave coffee mo yung shop mo. Yeah, parang ganun. Pero kasi like majority kasi ng market natin nasa second wave. So talagang mas prefer nila yung mga flavored drinks talaga. That's why it's Mm. kind of hard. Pero do you also sell pour overs, Brian, sa menu mo? Or Um, Wala kasi nagpo-pour over dito eh.
So, naglagay ako ng kaso walang masyadong nag-pour over. I see. So, So, more ngayon, express na. kung sino lang gusto, kapag may alam silang mag-pour over, magpo-pour over ako. Correct. Ayos yan. So, yeah, I'll try to visit you sometimes, Ryan. Hopefully next week kung wala nang ulan para makatambay tayo dyan. Nice. All right. So, for being a content creator, Brian, how do you manage to curate your videos? Like, do you write script ba? Nagsa-storyboard ka ba when you shoot? Hindi, Na-try mo on na the spot storyboard, lang. like on the spot ka lang. Ano yan, parang shoot ka lang ng shoot, then upon Yeah. editing na, pipili ka na ng clips. Yeah, mag-shoot lang o then may times ka na hindi pala ako nakapag-dial in. So, nakaayos na yung camera, tapos bilang pangit pala yung shot. So, ulitin ko lang yung yung pag-prep din. Ayun. Talaga on the spot lang. On the spot lang ako nagagawa ng content. Pero feeling ko like mas okay din siya Kasi ako when I'm shooting videos din kasi sinusubukan kong gumawa ng storyboard. Like gusto ko kung anong gustong shot ko, anong gustong angle yung maganap. Pero during the shoot na, hindi ko rin siya nasusundan. Mas tama nga yung sinabi mo na mas okay lang na mag-shoot. Then kapag post-editing na, parang you have options to choose from. So I think mas okay nga yun. Like for those na gusto gumawa ng brand nila, ng mga content nila for their brands, I think mas okay din siguro if you guys are just gonna shoot lang. Then upon editing na, that's the time na pipili lang kayo. Pero for photos, what do you do? What software do you use for editing your photos, Bri? Sorry. Biglang nalobat yung AirPods. Ay, sorry. Wait lang. Yeah, go lang. Charge ka muna. Charge. Yan. Okay guys, for those na gusto mag-photo shoot ng ng mga brands nila, ng mga products nila for their brands, I know a lot of people who can do your photo shoot. Let me know kung kailangan nyo kasi ang dami na rin nating nakilala doing photography. So talagang worth it mag-invest sa mga ganyang bahay. Insta360. Ay, oo, na-try ko yan, Dino. The 360. I also have the 360. So, medyo lang, mahirap siyang gawin kasi kakagatin mo yung yung 360 mo. Yan. And also, like if you want to edit your photos, meron akong app na ginagamit. I'm pretty sure familiar na kayo sa Lightroom and Hello. VSCO. Yan. Hello, Brian. All clear. So, VSCO and Lightroom, yun yung ginagamit ko na app for editing sa iPhone. Yan. Pero where do you edit your photos, Brian? Phone din or nilalap? Lightroom. So, from Lightroom. PC, tinatransfer ko sa PC, then, sinesave ko sa Google Drive, then i-edit ko sa Lightroom, sa mobile. Pero sa Instagram, like minsan, ang weird, like, although sa cam ko galing yung photo, pero kapag ina-upload ko siya, naglo-low res pa rin siya. Kasi, kinocompress ng IG eh. Tayo na may options ba tayo doon na talagang Meron siyang option na upload in HD, kaso hindi pa rin eh. Kasi tayo na, pag nakikita ko sa mga ibang sa mga ibang IG accounts, tayo lilinaw talaga. Lilinaw ng photos, ng videos. Ano yun? Nasa camera na ba yun? Or we have an option sa Instagram na... Yeah, feeling ko nga rin may favoritism yung IG. Tayo ng daya, no? Actually, nasubukan ko na yung i-check mo yung upload on HD. Pero pag nag-upload naman ako, ang baba pa rin. Sobrang weird, man. Kailangan ba verified? Legit? Verified ba dapat para hindi nagko-compress yung videos? And speaking of verified, how much do you pay para maging verified yung account mo? Do we get to pay monthly or one-time payment siya? Anyone who can answer that? Okay. $4.99 monthly for verified account. So anong purpose kung verified yung account mo sa Instagram?
the fact na ikaw nga yun, anong benefits kapag verified ka? Bragging rights? Pwede. Security, makes sense. May check yung account. Sige, pwede. Pero, nga no, I'll try to verify my account. Tingnan natin if makaka-upload tayo ng high quality videos. And even sa stories, di ba Brian? Kapag nagpo-post din tayo sa stories, if i-view mo siya sa sarili mong account, malinaw siya. Pero pag sa different account na, wala na. Sobrang labo niya na. Ayun lang. Sige, I'll try to verify my account later. Tingnan natin kung magkakaroon tayo ng mga perks. Ayan. Oh, wait lang, may question si Raul. Yeah. Wait. Here. As a content creator, do you follow any strict code for your content? For example, you won't do direct comparisons with other coffee brands side by side, or do you try to be unbiased? That's a good question. Yeah. Before, nung marami nagpapadala sa akin ng mga coffee, hindi ako nagiging bias. Talagang inaano ko yung ano yung favorite ko. May times na pinagbe-blend ko sila. So, ayoko rin magkaroon kasi ng talagang specific na favorite na roaster. So, lahat gusto ko i-try. Ko-compare ko sila pero not in a bad way. More on talagang preference ko. Mas prefer ko yung itong taste notes kaysa sa dito. Mas prefer ko yung roast nila. So, yun, ganun. Mas more on unbiased. More on talagang preference. Oo nga, no? Kasi kapag for content creator kasi, tayo na kasi bawal kang magkamali. Judge ka agad ng tao. Yun yung problem ng pagiging content creator eh. Pero, I think you should be prepared kung magiging content creator ka. So, paano ba maging content creator, Brian? Paano ka sumikat? Kasi madami dito gusto din sumikat. Post na talaga ng post, no? Tayo nang hirap kasi. Minsan sabi nila, be yourself, post ka lang ng kung ano na-enjoy mo. Pero at the same time, you need to follow the trend eh. Di lang rin kaya yung be yourself lang na i-post mo yung, basta, kasi before, ganun ako, tinry ko mag-post na ng, just being myself. Tapos, tinry ko mag-post pero somehow filtered pa rin yung being yourself. Diba? Kasi not all can handle our personality. Yeah. Ganito pala yun. Kaya ako, minsan talaga tinatry kong i-hide yung humor ko sa TikTok. Kasi syempre, if nalaman nila, wala na. Deleted na yung account ko. Cancel na to, cancel. Legit man, legit yung cancel culture. But, oo, tama. Siguro, okay din yung being yourself. Pero syempre, may preno pa rin, may filtered pa rin para hindi na masyado tayong mabash. Ayan. Wait lang, may sinan si Pat. Oh yeah, I tried doing this, Pat. The upload at highest quality. Pero titingnan ko yung difference ng verified versus non-verified. Let's see if it might work for uploading good videos. Yan. All right, cancel culture. Ayan. Sige, let's talk about content creator. Maganda yung topic natin. Actually, dapat ito lang yung topic natin, being content creator. Paano ba to? Kasi, what do you suggest, Brian, na paano ba mag-start ng video? Like, do you really have to have your own spill? Di ba may spill ka na sinasabi? Like, ano yun? Good morning. Ano yun? Good morning, good afternoon, and good evening. So, kailangan ba required ba talaga may spill, Bri? Or paano mo naisip yung spill na yan? Kasi, favorite actor ko si Jim Carrey. Then favorite movie ko sa kanya yung The Truman Show. Oo, tama. I don't see you. Okay. So, ginaya ko lang yun. Okay. Then, yung pandemic, nag-try muna ako mag-vlog sa YouTube nga. Pero wala, hindi naman nag-work eh. Kasi yung una kong lagi sinasabi is good morning, good afternoon, and good night. Okay. Good evening pala. Yun. Ayun yung lagi kong sabi. Then, parang inano ko lang yun sa daily vlog sa TikTok. I mean, ang sabi lang naman, you need a hook lang. Yung ma-hook mo yung tao na panoorin yung videos mo. So, I think, ayun lang yung ginawa ko para I feel ko naman na hook naman sila pag sinasabi ko yun. Pero you don't need naman. Basta need mo lang na may ma-hook lang.
Makes sense. Kasi yung kay Kong, what's up mga kapaa no? So, okay, Kong. Nandiyan akong tayo dun sa kapaa niya Galing. So, you don't need pala spill. And also, for making videos, ano ba? It's really hard for me, especially sa akin, since wala pa naman akong shop. Like, what can you suggest na content for home brewers na pwede nilang gawin? Siyempre, nandiyan yung matik sa paggawa ng coffee. So, ano pa bang pwedeng i-add doon, Brian? Like, I think, what can you suggest? tinry ko rin dati, yung POV videos, yung lalagay mo yung phone sa mount. Okay din yun. Actually, nag-work siya ngayon. Okay din yun. Mag-start ka sa ganun. POV videos. Talaga more personal lang talaga. Parang sinishare mo lang yung hobby. Ganun. Tsaka siguro okay din talaga yung voice-over, no? Mas okay din voice-over. Para hindi ka ma-hassle magsulat ng script. Siguro, di ba yung voice-over, ginagawa mo lang siya kapag nag-edit ka na ng video, doon mo lang ipapasok agad yung Like, hindi siya pre-recorded. Okay. I think I should try that too. Sige, try natin yan. Again, guys, any more questions for Brian before we proceed to our raffle? Ready na ba kayo sa raffle? Magpaparaffle si Brian ng Grinda. Joke lang. Hindi, ganito lang. Brian, ikaw bahala sa raffle price natin. Anong pwede mong iparaffle dyan, Brian? Siguro, GCs. Pwede tayo magparaffle ng GCs for your coffee or pili ka lang ng mga gamit mo dyan na hindi mo na ginagamit. Sige, meron pa akong Mount Apple na i-roast. Siguro ayun na lang. Mount Apple. Onti na lang eh. Sobrang onti na lang nito eh. Grams ba to? Ay, para ubos na ata. Kahit 12 grams lang pwede na. 15 grams pwede na. Sige, try ko. Ayun, kung ako, Mount Apple na lang. Yung 200 grams. Try ko kung meron pa. Let's go. Okay, paparaffle si Master Brian ng ng 200 grams na na Mount Apo. Ano to kay Sergio Loon, Master? Hindi. Salome available yun. I forgot eh. Okay. Sige. Yan. Tapos, paparaffle din si Dino. Paparaffle siya ng... Master, ano yung paparaffle mo? Milagrosa. Yan. Okay, Dino. Ano paparaffle mo? Tapos si Raul din. Paparaffle din si Raul ng ng AeroPress. Itong damit ko, yung suot ko ngayon. Wala value yan, man. AeroPress slot, Pau. Pag-isipan natin yan. Kailangan natin ng tagalinis ng kulungan ng Peacock, Pau. Message mo ako. Message mo ako. Sige. Usap tayo mamaya. Alright. So, raffle natin for tonight's talk. 200 grams, correct, Brian? 200 grams? 200 grams. Roasted by yours truly, Brian. Alright. So, 60 grams, Flower Child. Wash. Nice. Ayan, may second prize tayo. Kay Raul, 60 grams ng Flower Child. Thank you, Master. Salamat. Yan. Sige, ako rin. Paraffle na rin tayo ng 30 grams ng Sidra from Mok. Kakabukas ko lang pala kanina ng ng Sidra. And tayo ng sarap. Sobrang legit. Laika, sayang di natin natikman yung nag-workshop ka. Binuro ko siya kanina. So, champion. I like it. Sige, 30 grams Sidra. Pero kunin nyo sa Arcana. Para may challenge to get it. And then if you're kung sino mananalo sa price ni Brian, kailangan niyang i-redeem mismo sa shop ni Brian. Para makita kayo. Ayan. Alright. Are you guys ready for the raffle? Okay, raffle time. So we have 3 winners. So ating first winner ay makaka-receive ng 30 grams ng Sidra, of course, galing sa akin. Second winner, 60 grams ng Flower Child ni Raul. And yung grand prize natin, of course, 200 grams in care of Master Brian.
Alright. Alright. Oy, tayo na. Wala pang tanong. Ba't kayo sumasagot? Okay. First question. Brian, feel free to ask a question. Kahit kahit hindi related sa topic natin or kahit outside coffee world. Magtanong ka lang ng mga any random question na mahirap. Yan. Ano ba, Brian? Share ko lang. Yung last podcast namin. Guest ko si Vince ng C District. Kung familiar ka sa C District, sila yung distributor ng Gemini. Nagpa-raffle si C District ng espresso machine, the 3605. The final question is, ang tinanong ko, yung kung sino yung unang-unang makakatawag sa mobile number ko at kakanta ng theme song ng Ghost Fighter, tayo na yun yung mananalo. Eventually, may tumawag nga sa akin, si Paul, nanalo siya ng 3605. The very next day, he was able to get it. So, kahit hindi coffee related, you can ask. All right. Take your time, brother. Kahit mahirap yan. Rocket apartment. Wala pang question pa. Di pa sinasabi. Paraffle ka din, Jesse Bruce, Cafec. Thank you. Ay, hindi, gago kay Mac pala. Ay, hiniram ni Mac kay Jesse. Ayan. Sige. While Brian is thinking a question, feel free to drop your IG brands so that we can follow you guys on Instagram. Ayan. Ano daw conditioner mo, Brian? Ba't ang ganda ng buhok mo? Panda. Hair oil. Paano ka nagpahaba ng buhok, Brian? Pandemic, dire-diretso. Walang gupit. Talaga. Sobrang ganda nga, bagay nga sa long hair. Pero hindi ka napapagupit? Trim. Trim lang. Nakakontrata rin kasi. Tama. Gets. Ayan. Yeah, follow natin Altitude, of course. Jesse Bruce. Who else? Two Rounds Bruce on IG. Taste Notes Official. Ayan. And of course, don't forget to follow Brian Abalos on Instagram and TikTok. Follow natin sa Brian. Actually, hindi pa ako na-follow kay Brian. Ayan. Follow. Alright. Okay. Brian, may tanong ka na. First question. Tanong ko. Yan. First question. Ano ang deodorant ko? Tangina nyo Ano deodorant ni Brian? Hulaan lang natin. Tingnan natin kung may... Uy, may nakatama na. Gago legit. Old Spice. Teka. Old Spice? Sino naka-answer? Adrian. Check natin kung nakuha ni Adrian. Oh, nice. Congratulations, Adrian. Tayo galing. Paano ba namin Old Spice? Sobrang random nun. Congratulations, Adrian. You just won a 30 grams Sidra from Mock Specialty Coffee. They're a specialty coffee roaster from Belgium. You can claim your prize. Adrian, are you gonna attend the AeroPress class ba? Sa Arcana this coming August 13? Are you gonna attend? Or no? If you can't, let me know. I can do grab naman. Pwede natin pag-grab yung beans mo. The 30 gram Sidra. Let me know. Send me a message, Adrian. All right. Oh, okay. No problem. Thank you so much. Congratulations, Adrian. Yan. And of course, shout out kay Hillary. Tayo na, idol natin to si Hillary. Ayan, OG listeners natin to way back. Yan. Filter Coffee. Of course, Filter Coffee din si Laika. Follow din natin yan. Imaginary. Local Grind. Ayan. Salamat. All right. Congratulations, Adrian. For our next question, ito na. 60 grams ng Flower Child ni Raul. Yan. Solid to. Masarap tong coffee. So, Brian, do you have a second question na? Wala pa. Isip lang tayo. Yan. Galing Old Spice. Puchang hirap man. 60 grams Flower Child from Raul. Ano kaya? Ako magtatanong sa final question, man. May tanong na tayo dyan.
Sige. Take your time, Adrian. Again, if you have any more questions take your time, Brian. If you have any more questions for Brian, feel free to message him on Instagram. Masipag mag-reply yan si Brian. I'm telling you, man. Gabi ako nag-reply. Ang daming laman ng inbox yan, pero nagre-reply siya sa akin. Salamat, Brian. Pakakauwi ko lang sa event nun eh. Nakita ko talaga, agad buti na champuan mo yung Thank you so much, brother. Salamat. Yun na followers. Sa TikTok, I have 56,000. Okay. And sa IG, nasa 1.3 pa lang. Grabe yung 56K, no? As in, hindi rin natin masasabi na kung sino nag-follow sa'yo sa TikTok, they would follow you din sa Instagram. Kasi parang, same lang. So, ayan. Hindi ako maging controversial. Tatanong ko sana kung ano yung minimension kong coffee shop eh. Ay, gusto mo mag-stop recording tayo? Teka. Magde-director's cut na tayo. Saglit lang, i-end ko na muna tong recording natin. Teka, magko-closing spiel muna tayo. Pwede tayo mag-splok dito ng mga chika minute, guys. Sandali, magko-closing spiel na tayo. Alright. So again, thank you so much, Brian. Mr. Brian Abad. Palakpakan mo na natin si Brian Abad. Salamat. Thank you so much, Brian, for giving us the opportunity to talk to you. And also, good luck sa Enjoy Your Coffee. I hope sumikat ka palalo. Pag sumikat ka na, Brian, wag mo kaming kakalimutan, Brian. Okay? Malabo yan. Salamat, Brian. Again, thank you so much. This is John of Arcana Coffee. And for our next episode, sige, isi-spoil ko na kung sino yung next guest namin sa Friday. That is August 11. And this is going to be a live recording sa mismong bahay ng guest natin. No other than Zane of Capihon. So, pero magkakaroon pa rin tayo ng live Zoom nun. So, magandang recording namin next Friday. So, see you guys next Friday. Same time tayo, 9 p.m. onwards. So, for our next guest natin, very special. Bigyan ko kayo ng clue, Mamaya, isplok natin to sa director's cut. Yung next guest natin, another vlogger and content creator din ang ating next guest. So, mamaya, sasabihin natin kung sino yan. So, right? So, again, thank you so much, Brian. And thank you. Please sign up. Teka, huwag muna bababa. Stop recording.